Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Papalad po tayo sapagkat makakasama po natin ngayong umaga ang ating Municipal Sports Coordinator upang ibahagi po sa atin ang mga kanilang preparasyon sa darating na Inter-Barangay at Inter-Government Agency Basketball Tournament. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Municipal Sports Coordinator, Mr. Benedict T. Moranya. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat na naririnig, na nakikinig ngayong sa inyo pong himpilan. So ayan po, kamusta naman po kayo, sir? Mabuti po, galing lang sa sakit, pero sige lang, trabaho lang. Tumawag kasi si Mayor, kaya tapusin daw natin yung trabaho natin. Ito nga, nanginginig pa ako. Medyo. So yun po, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng interview. Alam naman po natin na season po ng mga katrangkasuhan po ngayon. Kagagaling lang din namin po sa sakit. At salamat po kasi tuloy-tuloy po ang ating serbisyo para po sa ating mga kababayan. So ayan po, sir, na magkakaroon po tayo ng Inter-Barangay at Inter-Government Agency Basketball ngayon pong buwan ng Nobyembre. Ito po ay gaganapin o magsisimula sa araw ng Sabado po, no? November 8. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ang layunin ng mga gaganaping Inter-Barangay or para po to sa mga 25 years old po, no? Po, 25 years old, under. Under, okay po. At Inter-Government Agency Basketball Tournament ngayong buwan ng Nobyembre. Pwede niyo po bang ibahagi po sa amin kung ano po yung mga layunin po nito? Okay, simulan po natin dito sa 25 under, sa mga kabataan. Kasi po ito yung preparation na rin po namin para makapag-select ng 25 years old na mga player para sa Baragatan. Preparation na rin po natin. Kasi po sa amin sa opisina, naghanap-hanap na po kami dahil alam naman po natin, taon-taon natin sineselebrate yung Baragatan. Tapos po itong interagency, matagal na po nila itong sinasabi na magkaroon daw ng liga ng mga intergovernment agency. Sa kabutihang palad po na ipagkaloob din po ni Mayor na bigyan sila ng pagkakataon. Lalong-lalo na ilalaro po natin ito lahat sa event center. Kaya po masaya po yung lahat dahil kahit pa paano ay makakalaro daw po sila sa event center. Yun po. Yan po yung layunin natin, makapag-select tayo para sa preparation po natin para sa Baragatan. Bale po, sir, na-mention po ninyo kanina na yung ito po, ang mga mananalo po dito ay sila po mag-select po para maging kinatawan po ng bayan ng Brooks Point sa darating na Baragatan 2026, tama po, no? Kwan pa rin po, selection pa rin po tayo. Best player. Best player po, Best hindi po player. siya best barangay po. Hindi ganito. po, best player tayo. Okay, Best so player ayan, tayo. sa lahat po ng ating mga nakikinig po ng mga participants po sa darating na tournament, give your best shot kasi ito po ay ang magde-determine kung tayo po ay magre-represent para sa darating na Baragatan sa susunod po na taon. So kanina po na-mention ko po, tama po yung tournament po na ito ay gaganapin po, magsisimula po sa November 8. Saan naman po ito gaganapin po, sir? Okay po, magsisimula po tayo ng November 8. Ito po ay lalaruin natin sa event center. Actually po, kwan po ito. Simula November 8 hanggang ang target date po namin hanggang December. Parang ito na rin po yung aabutin natin na parang Christmas League na po siya, papasok sa Christmas League. Yan, para dugtong na po doon sa activities natin sa every night ng December onward. Yan po yung preparation na ginagawa namin. Dugtong-dugtong po sa mga activities namin. Okay po. Paano po ito naiba yung interbarangay po na ito sa ating nagdaan na 4th Mayor's Cup? Kung ito pong interbarangay na to, unang-una, may iba po ito sa playing venues natin. Kasi kung dati, sa open court lang tayo naglalaro, ngayon dito na po tayo sa event center. Pwede na po nating masabi na level up na tayo sa mga facilities natin. Yan po yung pagkakaiba. Tapos yung 4th Mayor's Cup natin ng open, iba rin po kasi siya. Yung open po kasi every March lang po namin ito nilalaro.
pinapalaro. Tapos ito na po yung tinatawag na may 100,000 na premyo. Apo, apo. Ito yan siya. Ito naman sa inter-barangay natin, dito lang po ito sa ating area. Within Brooks Point lang po talaga. Kaya para kahit paano, yung ating mga player na nakatago sa iba't ibang barangay ay mailabas din nila yung talent na sa larangan ng basketball. Lalo na ngayon dito pa sa event center. Yun po yung isa sa mga ko natin. Apo. So may mga prizes po ba itong ano po na to? Malaki po yung prices ng inter-barangay. Hindi ko sa pagkakaalam ko po. Parang nasa 40, 30, 20, 10. 40,000, 30,000, 20,000, and 10,000. Sa inter-agency naman po ay 20, 15, 10, and 5. Ayan po yung mga premyuhan. Yan po. So ayan po, kitang-kita po na hindi po pinapababayaan ng ating punong bayan ang kanyang pangako na isa po ang youth and sports development sa kanyang minimithi na programa doon sa programang Hearty po sa letter Y ay talaga pong binibigyan niya ng pansin at tinutuunan niya po ng pansin yung yung ating mga kabataan, ang ating mga manlalaro dito po sa ating bayan ng Brooks Point. Sa ngayon po sir, ilan po yung mga barangay o government offices na lalahok sa nasabing torneo po at papaano po pinipili or inaanyayahan po yung mga kalahok? Ito pong yung ating pong mga participants sa inter-barangay po, meron tayong 17 teams and 17 barangays po. Meron po sana isa, yung tubtub. Kaya lang, may mga deadline po kasi tayo, may mga requirements po tayong pinapatupad na simula doon sa pag-submit, pag-invite sa kanila, pag-post natin. Ngayon lang po nila araw gustong sumali, ay nakapag-final na po tayo. Kaya 17 po, sila po yung nawala. Pasensya na po sa tubtub. Dahil po yung aming letter din ay nandoon na sa kanila noong October 10 pa po. Nakapa-receive tayo ng October 10. Kaya meron tayong initial meeting ng 17, October 17, and final meeting ng October 24. So doon po sa October 24, yun na rin po yung deadline ng submission ng entry, bunutan sa draw lots para maka-schedule ng games. Kaya po ngayong week, by bukas, naibigay na namin yung schedule na po nila para laro na lang po ng laro. Ayan po. 17 and 10 po doon sa interagency. Sa interagency po, intergovernment agency, dyan yung PNP, Coast Guard, BGMP, Fire, tapos Air Force, at saka, at saka 4 na team po dito sa atin sa LGU. Ayan po. Yan po yung mga bumubuo ng teams sa interagency at saka sa interbarangay. 10 and 17. So ayan po, abangan po natin ang mga updates po sa Municipal Information Office at gayon din po sa Municipal Sports Office official Facebook page para malaman po natin ang ating mga updates sa kung ano po ba ang mga schedule of games. Gayon din po yung mga updates po patungkol po sa nasabing inter-barangay at inter-government agency basketball tournament. Ano po ang inaasahan na activities o highlights ng tournament na dapat abangan po ng mga mamamayan ng Brooks Point? Ito pong inter-barangay, selected po talaga ito ng best player per barangay. Maliban po doon sa mga best player, meron din po kami nilagay na best news. Okay May po. best news, pagandahan po ng news din at MVP season and MVP finals. May mga corresponding amount po yun para mas galingan pa ng player ang kanina po lalaro para magkaroon sila ng award. Yun po yung mga special award at saka yung sa highlights po natin, ayun po, select the best player po sila, tapos yun sa mga best news at saka MVP award. Okay po. Sayang hindi nagsali ang MIO kung hindi may best news na yun. Si Liza. Naghahanap kami ng news pa. Opo. Si Miss. Pwedeng-pwede, no? Si Miss Balderian, pwedeng-pwede yan, ano? Opo, pwedeng-pwede. Sayang, wala tayong mga players sa MIO eh. Baka panahon na para matutuwa ko maglaro ng basketball. So, yan po sir, maiba po tayo. Maaari niyo po bang ibahagi ang ilan sa mga accomplishments ng sports committee sa mga nakaraang taon, lalo na sa pagpapalaganap ng sportsmanship at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga barangay at tanggapan ng pamahalaan. So, paano po yung efforts
efforts po ninyo sa pagpapa-uplift ng sportsmanship sa mga barangay po at saka within the government agency? Dito po, halagang ko pong ipagmamalaki na yung accomplishment po ng sports office, lalo ng LGU regarding po sa sports. Pwede ko pong sabihin lahat kasi kaya na-witness ko po lahat na lahat po ng naging activities ng sports, lalo na po ng LGU, sa support po ng ating local na government. Lahat po yun ay 101% accomplishment na lahat maganda. Kasi po, hindi po tayo mababansagan din ng the flying colors. Sabi po ng DepEd, nung nagkaroon tayo ng provincial meet and Mimaropa dito sabay. Ilang buwan lang Mimaropa, provincial meet, tapos ilang buwan lang Mimaropa. Tapos naulitan ulit. Bigyan po tayo ng award nabanggitan po tayo ng the flying colors na kung saan yun, parang yun po yung binibigay ng pinakamataas na napapuri sa larangan po ng pagpupuri ng DepEd. Tapos sa mga activities po namin, lalo na po sa sports, na wala ho kaming nagawang sabihin nating term na pumalpak na accomplishment dahil lahat po hinahayagan ko po sinasabi na 101% perfect po, naging perfect po lahat ng yung aming accomplishment. Para provincial meet, hindi man po sabing natutugunan yung, pero pagdating po sa huli, nako-comply naman ng maayos. Yun po yung inaasahan naman natin kung ano yung pinakahuli, doon natin masasabi na okay, na-accomplish natin ng maayos. Walang problema, walang injury. Sa tulong po ng bawat grupo natin sa munisipyo, ng mga ibang opisina, tulong-tulong po tayo. Kaya po na-accomplish natin ng maayos yung ating mga activities. At magiging sports capital daw po tayo. Sabi ng iba, sabi ng We're praying for that, of course. sabi po ng ibang nakalapit nating munisipyo, ang ganda ng event center ninyo, ang ganda ng munisipyo ninyo. Possible niyan kayo magiging sports capital kasi halos kumpleto na dito sa atin. Yun din po yung isa sa halos kumpleto na dito sa atin. And with that being said po, congratulations po sa inyo. And also, we give due credits po sa ating mga partner na offices na talaga pong tumutulong sa mga activities po ng sports. Particularly po dyan ang MDRRMO po at saka ang ating Municipal Health Office sa pagsisecure ng safety ng ating mga athletes and mga players. Gayon din po sa mga different office po na nagsisecure din po ng mga pangangailangan ng ating opisina at ng ating sports committee. Tsaka po sa support din ng ating mga local officials. Yes, of yan, course. #1. Hindi po nawawala ang Talagang, suporta po ng ating local officials. Executive and Legislative Department po. Yes. 101% po silang nagsusupport sa kung ano man po yung activities na nagagawa natin o ginagawa natin. So yan po sir, ano naman po yung pangmatagalang plano o proyekto ng LGU para lalo pa pong mapaunlad ang sports program dito sa ating bayan? Maganda po yan natin pag-usapan natin. Kasi kahapon, ng isang araw, kwento ko na lang kwento natin. May proposal po kasi kami ni admin. Sabi po ako sa akin po, meron na akong proposal una, bago nag-usap kami ni Sir Admin, na itong likod ng event center, sana po makuha natin ulit. Itong likod ng event center, may proposal po kami na isang building, malaking building. Doon na yung badminton, doon na yung sipak takraw, doon na yung volleyball, doon na yung gymnastic and taekwondo. Kompleto na po para mas lalong makapag-ensayo, maging komportable yung mga bata mga player natin, kung sino man po yung gusto mag-train. Yun po yung pangmatagalan na proposal din namin na sana may pagkaloob yung proyekto na yun. At saka ito po yung event center na to, pang matagalan na po ito. At nagpaplano pa pong bumili ang ating lokal na pamahalaan ng sports complex. So, gagawa po may bili lang po tayo na lupa. Yes. Meron lang po siguro lupa. Yun po yung plano. Kaya po tayo hindi makakapag-host, bagitin ko na rin po, hindi tayo makakapag-host next year. Kasi po, yung ating sports facilities dito sa sports complex ay medyo mas malaki yung gagastusin natin kaysa magpagawa tayo ng panibago. Kaya yung natabi na pundo na dati nakalagay sa akin, sa pundo namin,
hino-hold lang muna para maghanap daw ng lupa na tayo ay may mabilihan para meron na tayong bagong sports complex. Yun ang target. Yun po talaga yung target. Bongga! Kaya bongga po, kung sa maganda po yung preparation ng ating lokal na pamahalaan para sa ating taong bayan, lalo na sa larangan ng sports. Opo. Siyempre, kita naman po natin po sa lahat po ng mga ating mga listeners dito na yung ating sports complex ay matagal na po talagang ginagamit. Since, I think, bata pa ako, around 2005, nandyan na po yan. Mas older pa sa noong 2005. Hindi ako magkamali, 1991 yan eh. O, O mas 1991. 2000 ako pinanganak po. 1990s pa yan, 1990s. Opo. Nung unang time ng Mayor Lim, hindi ako magkamali. Yun And, siya. and it's been quite some times po na nag-host po tayo ng mga provincial meet, even regional meet. I think ang huli natin, 2017, nag-host tayo ng Mimaropa meet dito kung hindi po ako magkakamali. And it's a great great accomplishment po sa ating sports committee dito na makapag-host po tayo sa buong Region 4B Mimaropa ng ganong klaseng athletic meet. And with that po, kung awa ng Diyos, mapatupad yung pagkakaroon po ng panibagong sports complex ay mas pabor at hindi natin sure. Baka even palarong pambansa dito ganapin po Sana suportahan pa po tayo ng hindi lang po ng ating lokal na pamahalaan kundi pati ng ating pamahalang panlalawigan po dahil ang ito pong programa po na ito ay hindi lang po ito para sa Brooks Point din po kundi para sa lalawigan din po ng Palawan. Magiging pride po siya ng ating probinsya. Opo. Yun po talaga. Kaya nga po, sa larangan ng sports, hindi na tayo nagpapahuli. Medyo talagang angat na rin po pag nababanggit. Lalo na po nung natayo itong event center natin at pumutok sa buong Pilipinas nga po, kahit sa Tarlac, sa Cavite, yung mga friend ko. Sabi na, Kuya Dick, bakit ang ganda naman ng palaruan niya? Totoo ba yan? Sabi ko, oo, totoo ito. Sabi ko, totoo. Magpo-post ako, dito ako tatayo. Ito na siya. Tuwang-tuwa po sila at nagiging proud din po na iyan na pala ang Brooks Point. Hindi na pala Brooks Point noon. Sabi ko, iba yung Brooks Point noon at iba yung Brooks Point na ngayon. Yes. Yun naman kaya yun po. At syempre may dumating pang artista dito, nagkaroon pa ng viral moments. Si Paul Salas, nabinyagan ni Paul Salas ang event center natin. Masyadong pasabog po yun. So ayan po. Panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa mga kalahok, mga opisyal at mga mamamayan ng Brooks Point bilang paghahanda sa pagsisimula ng inter-barangay at inter-agency tournament ngayong buwan ng Nobyembre? Ito po yung mensahe po, lalo na sa mga player, maging honest at puso lang pairalin. Kasi kapag puso po yung pinairal natin sa larangan ng laro, wala po kasi yung init ng ulo. Alam natin yung rules, alam natin yung... At i-enjoy lang po natin yung laro. Para po sa atin ito, binigay po sa atin ng free po ito. Walang registration, yung palaro natin. Laruin lang po natin kung ano yung tamang laro. Hindi po yung may halong umbagan. Sabi nga nila, umbagan. May napapanood tayo, nagkakaroon doon ng umbagan sa court. Pero sa atin po, pairalin lang po natin na pusong player, pusong manlalaro. At sunod lang po tayo sa tama. Kung ano po yung tama, pairal natin yung tama. Dapat disiplinado Disiplinado. tayo sa court. Tama po yung disiplinado. So ayan po, maraming salamat po Sir Benedict po. Pasensya lang din po at hindi naman po na malaya ng oras. Po, pasensya din po at na-late din ako kanina ng konti. Kasi nga ito nasulatan ko na po yung kinocompute namin ng pagkain ng bawat player. Ito nandito pa. Kasi hanggang ngayon, tinototal pa po namin. Kasi ihahabol po namin yung pagkain ng mga player naman para sa Sabado. Quartering din po nila. Kailangan po natin ng pagkain. Ay hanggang ngayong araw po binigay ni Ma'am Emma yung tanning para matsekehan at magkaroon ng cash sila. May pagkain na sila. Yun po yung tinutulong natin. Mapa-provincial meet, mapa-activities ng LGU, mapa-activities ng barangay. Nandyan po tayo nakasupport lahat, lalo na po sa larangan ng sports. Pag-conduct ng sports clinic, pagtulong sa mga referee. Makakaasa po kayo na yung support po ng sports office ay 101% sa abot po ng aming makakaya. Yes po, ayan. So ayan po, sa lahat po ng ating mga players, good luck at sana pairalin po natin ang ating
puso. So, ayan po. Dito po nagtatapos ang ating segment ng Talakayang Bayan. Susunod na po dito ang Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.